Sa hindi niya alam kung saan siya sinilang, mga ganon. Nakakapagtaka talaga yon. Walang record. Let's see how it will end up. Pero mali na siguro yon na kung may nakapag-file dito ng certificate of candidacy, and I was able to talk to Chairman Garcia na pwede pa raw ikawaran to. So, yung concerns ni Senator Risa, if backed up by concrete evidence, tama siya. Para kay Senadora Risa Hontiveros, malinaw na nagsinungaling sa pagdinig ng Senado si Bamban. Tarlac Mayor Alice Guo, kaugnay sa pagkakasangkot nito sa Pogo Hub sa kanilang lugar. Giniit ng Senadora, nakabilang sa mga questionable ang pagtanggi ni Guo na may koneksyon siya sa Hongsheng Gaming Inc. Dahil taliwas ang pahayag na ito sa mga dokumento sa munispiyo kung saan siya ang nakalagay na representative ng naturang kumpanya. Dinagdag rin ni Hontiveros na kaduda-duda ang pagkatao ni Guo dahil sa kawalan ng legal na dokumento ng kanyang pagka-Pilipino. Wala niyang maipakita na hospital record ng kapanganakan si Guo dahil base sa kanyang testimonya ay pinanganak siya sa bahay. Pero hindi naman maibigay ang address at lettering na iparehistro ang kanyang live birth ng alkalde na ginawa lang noong siya ay 17 years old na. Pinunto rin ng senadora na hindi rin nito maipakita kung ano o sino ang kanyang homeschool provider. Gayong ang claim ni Guo ay mula elementary hanggang high school ay homeschooled siya. Una nang pinabulaanan ni Guo sa naging pagdinig na protektor siya ng mga pogo at wala niya siyang kinalaman sa operasyon at mga gawain ng kumpanya. Concerns ni Senator Risa, if backed up by concrete evidence, tama siya. Na baka napasok na tayo ng iba na hindi dapat daw na testigo sa Lunes. Witness against. Yeah, I think you're correct. Attorney Ochoa, parang ganon. So parang meron pa, hindi si Senator Bato dapat ang magpaliwanag niyan, hindi ko dapat pangunahan. Pero do you support the stand of Senator Cheese? Hindi mo pwedeng Correct. Correct. You're correct. In aid of legislation, ito yung batas. Diba, sinubmit, final ko na yung batas. Na National Security Clearance Information Act of 2024. Final ko nung Monday. So pwede na i-terminate, sir? Depende yun sa chairman. We have to respect the chairman. Validate kung nangyari talaga yung wiretapping, kung ganun yung mangyayari. Narinig na nung colleague mo sa likod na yung tape. Hindi siya, Ito, one of the consequences according to the Vienna Convention on Diplomatic Relations is this: the host country may take measures such as expelling embassy staff, reducing the staff of the embassy, or even Pwede ipasara sa yung embassy ng China. hindi naman reduce yung staff. Kung meron ang effect noon sa yung China Australia nung hinak nila yung Australian Parliament, nagbawas ng importation ng China ng ilang commodities. Sir, if Sa Australia. mapatunayan po na merong wiretapping, can they be charged criminally? And ano po yung posibleng parusa sa kanila doon? Kung ano yung parusa ng batas natin plus yung mga nabanggit ko, pwedeng mag-file ng diplomatic protest, Sir, pwedeng i-expel, at yung i-reduce yung staff. At ito yung pinakamadaling gawin, expulsion of non-diplomatic staff, which would include administrative, technical, service personnel. Yun. Tapos pag nag-renew sila, kasi yung mga nandito, may tenure yan 2 years, 3 years. Pwede na tayong hindi mag-issue ng visa. Kung yung nagre-renew ng visa na yung mga staff nila ay bawasan, hindi tayo mag-issue, liliit na yung staff nila. To show our collective disgust. So walang imprisonment Wala. after the sir? Wala. Sa tingin ko ngayon, sa tingin ko ngayon, mapwera na lang kung yung may mga involved pa na iba na
mga technician. Yung staff kasi ng embassy, ay hindi lahat Chinese. Meron din tayong kababayan na staff sa embassy. May mga interpreters, may mga nagtatrabaho din doon. Administrative. So, hindi natin alam kung involved din yon. Wala, mahirap na. So, that's why an investigation is needed. So, may we ask, don't diplomats have diplomatic immunity po from prosecution in domestic laws? At least, insofar as Ambassador Wang Xilian will be concerned. He's immune. He's immune. We still maintain that. Except, yung immunity would only refer to the regular performance of their functions as contained in this Convention on Diplomatic Relations. Pero kung yung ginagawa mo outside your functions na, halimbawa ikaw ay nag-commit ng violation sa under the revised penal code, pwede ka ma-prosecute as far as I am concerned. But of course, it will be subjected to diplomatic negotiations. So, sir, itong wiretapping, is it included dun sa sinasabi natin possible immunity? Hindi. Kaya ang talagang mga naging precedents dito, expulsion, pauuwiin. Anong impact nun, sir, sa diplomatic relation ng Pilipinas? Magkakatampuhan yon. Kakatampuhan. Baka maging tugon nila doon, kagaya ng mga nangyari sa dati, pauwiin din yung mga nasa Beijing natin na personnel. And then, baka mga naman another issue na yung mga OFWs natin, doon baka pauwi na. Yung mga ganun. They will, but ang mangyayari nito, we will really be asserting our right to implement our laws. Yun din yung ginagawa ngayon ng mga kababayan natin na malapit-lapit na sa Baho de Masinloc. Malapit-lapit na, ilang oras na lang. Ang balita ko, ang nakabantay, ilan yung nakabantay kahapon? 4? Ang balita ko, ang nakabantay na kanina, 44 na. 44 na Chinese militia sa Baho de Masinloc. Ganun na karami. So, sir, yung indication na talaga. Iba na tong, natin, dito na tayo. Ibang topic na. Sabihin, di ba ang dami naman nangyayari na sunod-sunod na mabubuhay ang China sa West Philippine Sea, and then may wiretapping involving Chinese embassy. Anong indication? Ganun sila kasi yung may pinaplano na talaga sila. Pinaplanong. Matagal na sila may ginagawa sa atin. Pero lumalala na, kasi pag may wiretapping. You are correct. I agree. Yes. Yes. What if po kung mapatunayan po sa investigation na they use fakes po, ano po yung Di, mas malala. Mas malala. Ibang violation na naman nila yon. So, ito yung continuation nga nung transcripts can be easily fabricated, audio recordings can be manufactured, etc., etc. So, pagpapatunay din, gaya ng sinabi din ni Secretary Teodoro, he doubts the authenticity of the recording, but called on the Department of Foreign Affairs to investigate the issue, and if proven true, should result in the expulsion. So, ito rin yung sinasabi ko kanina. Diba? So, walang pagbabago. Ang pagbabago lang is that the Senate committee, the appropriate Senate committee, would be taking steps. Then, sir, kung kay General Carlos, di ba wala naman siyang power to enter into another Correct. reminder na Correct. General Carlos is a good man. He's a graduate of Annapolis, US Naval Academy. He is a good officer. but still, he doesn't have the power to Wala. enter into Correct. You're correct. I agree. Hindi naman talaga siya So makikita natin kung ano yung nilalam. Kaya nga sinimulan ko sa tanong ni Marlon, extraneous yun sa topic na investigation. Ang question sa investigation,
was there a wiretapping conducted? May commitment na, Senator Jinggoy, kung kailan Yes. papatawag I talked to him, baka Tuesday daw. next week. Yes, kasi Monday meron uli yung ano, yung isa, yung leak. Okay na. Hindi ako naka-attend nung hearing eh. I'm sorry, hindi ako naka-attend nung hearing, pero sa naririnig ko, anecdotal reports, hindi niya alam kung saan siya sinilang, mga ganon. Nakakapagtaka talaga yon. Walang record. So let's see how it will end up. Pero mali na siguro yon na kung may nakapag-file dito ng certificate of candidacy, and I was able to talk to Chairman Garcia na pwede pa raw ikawaran to. So, yung concerns ni Senator Risa, if backed up by concrete evidence, tama siya. Na baka napasok na tayo ng iba na hindi dapat nakakandidato. Pero ano ko lang yon based on the reports that I have heard. But have you encountered Si- similar incidents kahit hindi sa Pilipinas na nadidiscuss among the security sector na may mga ganyan ka? Hindi sa Pilipinas. Kahit na hindi dito sa Pilipinas, sa ibang bansa na pag-usapan sa security sector na may ginagamit talaga in China or any other country. We're not sure kasi yung figures doon pumapasok doon sa Eagle Cross sa Texas coming from Mexico, isang buwan 30,000 Chinese illegal migrants yung tumatawid. Ang dami. So hindi ko alam, hindi ko masagot yung it's mind-boggling to say the least. Sir, tungkol dun sa investigation sa PDLs, do you think it's about time to terminate na? The report na na-identify din na namin. I submitted the bills, but I understand may isa pang importanteng dadalo daw na testigo sa Lunes. Witness against. Yeah, I think you're correct. Attorney Ochoa, parang ganon. So parang meron pa. Hindi, si Senator Bato dapat ang magpaliwanag niyan, hindi ko dapat pangunahan. Pero do you support the stand of Senator Cheese? Hindi lang pwedeng lahat ng intervention. Correct. You're correct. In aid of legislation, ito yung batas. Diba, sinubmit, final ko na yung batas. The National Security Clearance Information Act of 2024. Final ko ng Monday. So pwede na i-terminate, sir? Depende yun sa chairman. We have to respect the chairman. Wala na. Thank you.